Goodie po sa ating lahat. To my fellow public servant, magandang araw po. Ako po si Darryl Deagianan at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makapagbahagi ng aking karanasan bilang isa sa mga national awardees ng Dangal ng Bayan Award, individual category ng Civil Service Commission. Ako po ay inimbitahan ni Sir Mon Pasadilla upang magbahagi ng ilan sa aking mga best practices sa paghahanda ng nomination write-up, lalo na sa proseso ng pagsulat ng kwento ng serbisyo para sa Search for Outstanding Government Workers. Nais ko rin pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat kay Attorney Daisy Punsalan Bargais, Regional Director ng Civil Service Commission Region 5, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na makapagbahagi ng aking mga karanasan at kaalaman sa paghahanda ng write-up para sa Honor Awards Program. Maraming salamat po sa tiwala at pagkakataong ito. Ang layunin ko po ngayon ay simple lang. Sana matulungan ko kayong maisulat ang inyong kwento ng serbisyo ng may puso, dangal at galing para sa bayan. So nag-prepare po ako ng 10 best practices. So sisimulan po natin sa number 1. Ang number 1 ko po is start with purpose, not recognition. Bago po ako nagsulat ng nomination write-up, hindi muna ako nagbukas ng laptop. Nagmuni-muni muna ako. So tinanong ko po muna ang aking sarili, bakit ako nananatili sa serbisyo kahit mahirap or minsan delikado? Pangalawa, bakit ko ginagawa ang tama kahit walang nakakakita, or bakit ko tinutupad ang aking tungkulin ng tapat kahit walang nakakakita? At ang pangatlo, ano ang ipinaglalaban ko bilang isang lingkod bayan? So, dito ko po na-realize na ang isang mahusay na write-up ay hindi nagsisimula sa awards, kundi sa layunin ng serbisyo. Sa halip na ilista agad ang achievements, sinimulan ko sa values, integrity, malasakit at pananagutan. Kasi kapag malinaw ang purpose, mas nagiging makabuluhan ang bawat detalye ng inyong kwento. So, number 2 po, build your narrative around 1 to 3 core theme. So, marami po tayong nagawa bilang lingkod bayan, totoo po yan. Pero hindi lahat kailangan isama. Isang mahalagang best practice ay ang pumili ng isang pangunahing tema na mag-uugnay sa lahat ng inyong kwento. Sa aking write-up, ang tema ay integrity-driven, leadership in emergency response, and public service. Ibig sabihin, bawat karanasan, rescue operations, disaster response, trainings, leadership decisions ay konektado sa isang prinsipyo. Hindi ito hiwa-hiwalay na accomplishments, kundi isang tuloy-tuloy na kwento ng prinsipyo. Kapag malinaw ang tema, mas madaling maintindihan ng evaluators kung sino ka bilang lingkod bayan. At ito naman po ang pangatlo. Combine data with meaningful stories. Mahalaga po sa CSC ang data. So, bilang ng operation, taon ng serbisyo, bilang ng natulungan, lawak ng responsibilidad. Pero hindi sapat ang numero lang. Kaya sa write-up ko, pinagsama ko ang quantitative data, yung mga numbers, at qualitative stories, yung human experience. Ang numero ay para sa isip at ang kwento naman ay para sa puso. Kasi kapag pinagsama, mas magiging makapangyarihan ang inyong write-up. Pang-apat, highlight integrity in action. Ang dangal ng bayan ay hindi lang tungkol sa pagiging mahusay. Ito ay tungkol sa pagiging tama or tapat sa ating sinumpaang tungkulin. Kaya sa write-up ko, hindi lang success stories ang isinulat ko, kundi ang mga pagkakataong kailangan kong laging gawin ang tama para sa bayan. Halimbawa, ang pagtatanggi sa shortcut, ang pagsunod sa proseso kahit matagal, at ang pagprotekta sa kapakanan ng publiko kahit may pressure. Ang integridad ay hindi lang laging dramatic. Minsan tahimik lang, pero ito ang tunay na sukatan ng dangal. At ito ang hinahanap ng CSC, mga lingkod bayan na ginagawa ang tama kahit walang nanonood. At ang panglima naman, show leadership beyond position. Maraming tao ang iniisip ang leadership ay nakabase sa ranggo. Pero sa CSC, hindi lang titulo ang tinitingnan,
tinitingnan nila ang impluwensya. Sa aking write-up, ipinakita ko kung paano ako gumabay sa aking team, nagbigay ng direksyon sa gitna ng crisis, nagbahagi ng kaalaman sa ibang mga kasamahan, at naging sandalan ng aking mga kasamahan sa mga sitwasyon na mahihirap, lalo na sa mga disaster response. Ang tunay na leader ay hindi lang nagbibigay ng utos, kundi nagbibigay ng halimbawa. Kaya mahalagang ipakita na ang leadership ay nakikita sa gawa, hindi lang sa posisyon. At ang pang-anim naman, align your story with CSE core values. Isang strategic best practice, iugnay ang inyong kwento sa core values ng CSE. Ang CSE ay nagbibigay halaga sa integrity, accountability, excellence, commitment to public interest, and professionalism. Sa write-up ko, hindi ko lang binanggit ang mga values na ito, ipinakita ko kung paano ito maipapamalas sa aktual na serbisyo. Halimbawa, accountability sa pagdidesisyon. Pangalawa, excellence sa paghahanda ng operation. Pangatlo, integrity sa pagsunod sa tamang proseso. Kasi kapag align ang kwento nyo sa values ng CSE, mas nagiging credible ang inyong nomination. At ang pampito, number 7, emphasize initiative and innovation. Ang CSE ay hindi lang naghahanap ng sumusunod sa trabaho, naghahanap sila ng mga lingkod bayan na nag-iisip at kumikilos para sa pagbabago. Kaya sa write-up ko, isinama ko ang mga initiatives na nagpapaangat ng kakayahan ng team, nag-improve ng sistema, nagpapalakas ng community preparedness, at nagbibigay ng bagong paraan ng serbisyo. Hindi kailangan high-tech. Alam naman natin ngayon na high-tech na talaga. Pero minsan, kahit simpleng improvement lang, basta may malaking epekto, ay malaking bagay na yon. Ang inisyatiba ay patunay na hindi lang kayo empleyado, kundi reformers sa loob ng sistema. At ang pangwalo, write with humility and authenticity. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo, huwag magyabang, magkwento lang ng tapat, nanggaling sa puso. Sa aking write-up, kinilala ko ang kontribusyon ng aking team. Inamin ko na ang tagumpay ay collective effort at hindi ko inangkin ang lahat ng kredito. So, lahat po yun ay team efforts. Dahil ako naman ay nasa emergency response dahil hindi ko naman po yun magagawa ng mag-isa. So, nag-lead ako ng aking mga kasamahan sa safe na paraan. At ang kababaang loob ay hindi pagbawas ng inyong achievements. Ito ay paglalagay ng achievements sa tamang konteksto. Mas pinaniniwalaan ng CSE ang kwentong may humility at authenticity. At ang pangsyam naman po, respect the process and validate the facts. Ang isang mahusay na nomination write-up ay dapat accurate, verifiable, and documented. Kasi siniguro ko na tama ang dates, consistent ang figures, may supporting documents, at walang exaggeration. Ang credibility ng inyong kwento ay nakasalalay sa katotohanan. Ang CSE ay isang institusyon ng tiwala, kaya sa write-up ninyo ay dapat sumailalim sa katapatan sa detalye. At ang panghuli po, number 10, tell the story of service, not self. Sa huli, ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Ang nomination write-up ay hindi tungkol sa sarili. Ito ay tungkol sa serbisyo. Hindi ito autobiography. Ito ay testimony ng public service. Dahil sa aking write-up, sinikap kong ipakita na ang bida ay hindi ako, kundi ang mamamayan, ang komunidad, at ang misyon ng serbisyo publiko. Kung ako man ay kinilala bilang National Dangal ng Bayan Awardee, ito ay hindi dahil sa sarili ko lang. Ito ay dahil sa kolektibong sakripisyo ng mga kasama ko sa serbisyo. At sa aking pagtatapos, nais ko lang iwan ito sa inyo. Lahat po ng lingkod bayan ay may kwento ng dangal sa serbisyo. Kailangan lang natin itong isalaysay ng tama at tapat. And to my fellow public servant, patuloy po nating panindigan ang ating sinumpang tungkulin
ang maglingkod ng may puso, dangal at galing para sa bayan. Sa bawat araw ng ating serbisyo, hindi lamang trabaho ang ating ginagampanan, kundi isang pananagutan sa sambayanan. Sa bawat hamon, sa bawat sakripisyo, at sa bawat panganib na ating hinaharap, naway manatiling buhay sa ating mga puso ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ang unahin ang kapakanan ng mamamayan kaysa sa pansariling interes. Let us continue to stand firm, yet humble. Manatili tayong matatag sa prinsipyo, ngunit mapagpakumbaba sa tagumpay. Hindi tayo naglilingkod para sa parangal, kundi para sa mamamayan na ating pinagsisilbihan. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang lingkod bayan ay hindi ang dami ng medalya o parangal, kundi ang lalim ng ating malasakit, ang tibay ng ating integridad, at ang bakas ng ating serbisyo sa buhay ng bawat Pilipino. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa at patuloy na maglingkod ng may puso, dangal at galing para sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang mga lingkod bayan ng Pilipinas.